pag-aaraw. Papuri at sanda sa aming Diyos na dakila sa lahat. Ang Diyos na lumikha ng sanlibutan sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Tunay nga, Panginoon, na ikay makapangyarihan sa lahat. At nararapat lamang tumanggap ng aming pagpupuri at pagsamba. Maraming salamat, O Diyos, sa ipakilang pag-ibig, Panginoon, na ipinamalas mo sa krus, O aming Panginoon sa krus. Di man kami karapat-dapat, Panginoon. Sino ba naman kami, Panginoon? Kami nahamak na basahan lamang sa iyong harapan, ay inalay mo ang sariling buhay upang kami, O Diyos, ay iligtas sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, aming Panginoong Kristo, sa dakilang pag-ibig, Panginoon, ay pinamalas mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit iyakap mo kami, O Diyos, sa aming karamihan. Maraming salamat, O aming Panginoong Kristo, sapagkat hindi nadakila ang iyong pag-ibig sa anumang bagay, Panginoon, sa mundo. Patuloy kaming lumapit sa iyo, O Diyos, sapagkat ang kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo ito ay sa iyo lang namin, Panginoon, matatagpuan. Ang kapayapaan sa magulong mundo ito, Panginoon, ay sa iyo lang namin, Panginoon, makukuha. Naranasan ng iyong presensya ang aming Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, yung mga burdens, yung mga kabigatan, Panginoon, yung mga alalahanin, problema, karamdaman, O Diyos, ay isang tabi muna namin, Panginoon, at mag-focus kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay aming uunahin ng banal ng trono, tulutan mo kaming lagi, Panginoon, na maranasan ng iyong presensya, Banal na Espiritu Santo. Dumaloy ka sa bawat isa, Panginoon. Pagkaisahin kami, Panginoon, sa pagpupuri at pagsama at pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa sa pagkakataong ito na naglaan ng kanilang oras, panahon, Panginoon, upang makapunta sa bahay-sambahan na ito, upang sama-samang magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Kaya din, O Diyos, dalangin din namin ang mga kapatiran na papunta pa lamang dito. Dalhin sila na maayos at ligtas, O Diyos. Sa salitang aming mapag-aaralan, Panginoon, sa umagang ito, nawa, O Diyos, ituwi mo ito sa aming mga puso't isipan, upang aming maisapamuhay, Panginoon, hindi lamang papasok sa aming mga tenga na labas sa kabila, kundi, O Diyos, maisapamuhay namin, Panginoon, sapagkat ang tunay na pag-aalaga o pag-iingat ng iyong mga salita ang siyang pagsasagawa nito sa araw-araw, O Diyos. Nawa ay hindi kami maging mga Kristiyano sa salita lamang, kundi, Panginoon, maging Kristiyano kami sa gawa. Makita ang iyong liwanag, Panginoon, sa aming mga buhay, upang ikaw, O Diyos, ay mapapurihan. Maraming salamat, Panginoon, aming dalangin, O Diyos, sa mga gagamitin mo na lingkod. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang mahayag. Itago mo sila sa iyong likuran. Ikaw lamang, O Diyos, ang makita. Lord, kami nagkakaisa sa Espiritu, Panginoon. Dinadalangin ko namin ang gawain na ito. At alam namin, O Diyos, tagumpay na ang gawain mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at walang gawa ng kaaway ang makakahanlang Panginoon. Kundi, O Diyos, kami magtatagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kami, O Diyos, ay magpupuri, sasamba sa Diyos sa dakila sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pag-isa ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Tingin ka na mga kamay nyo. Palakpak mo nga. Kaya, gamitin namin yan sa Panginoon. Eh, mula ulo, hanggang talang libre kong gamitin sa pagpupul sa Diyos.
naniniwan. Hallelujah, Jesus. Kaya naman sa piling mo, Diyos, talagang wala nang hahanapin. Kompleto, Lord. Kompleto ka, Panginoon. Sa buhay ko'y wala na hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo, Pina. Kailangan lang sinubukan
Ikaw, Panginoon, ang gagawin at pupulot magbigay ng lakas. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ano man ang dumaan sa amin, bagyo man yan. Yung man kami na problema ng pagsubok. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Praise. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong katapangan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan ba hindi ako pababayaan? Minsan sitwasyon at suliranin ang iyong pinagdaanan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Piniling ko ang magpuri sa iyo, magtiwala sa iyo, kapanahan. Paghihintay ako, aking Panginoon. Kailan ay hindi ako pabayaan. Minsan
Tunay na napakasarap na magpuri at lumagak sa presensya niya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ayan, bago po ako tumawag ng mga magti-testimony sa umagang ito, announcement muna po tayo. Ayan, ang ating pong Sunday worship service po, every Sunday po dito sa ating church. 9 a.m. po ang ating start. And ang mga children's po, Saturday Children Bible Study at Saturday po, 10 a.m. din po dito sa ating church. And ang ating pong midweek service every Wednesday, 5:30 p.m. po, dito rin po sa ating church. And konting reminders lang po, dito po sa ating envelope po, para po sa ating tithes and offering. Meron po dito papel, pasuyo na lang po, pa-indicate po kung tithes po ba yung inilagay nyo or offering po. Regardless po, kahit di nyo po ilagay yung pangalan nyo po, okay lang. Si Lord naman nakakita ng inyong puso. Ayan. Kahit unknown kayo dyan. Basta naka-indicate lang po kung tithe or offering po. Meron din po dito ang love gift kung nahihi po ang inyong mga puso. Ayan, pwede po. And kung may mga prayer request po kayo na nahihiya po kayong i-voice out, pwede nyo rin pong isulat dito. Mahaba yan hanggang sa likod. Pwede pa yan. Kita nyo lang isulat. Ayan. Sa Diyos po ang papuri pa sa salamat. And another po pala, din po pala sa ating mga t-shirt for our anniversary po sa October po. Sa GC po natin, meron po tayo dong poll ng sizes po. And kung hindi po kayo marunong, pwede po kayong lumapit sa akin and ipalista po yung mga sizes ng mga t-shirt nyo. And lalo na po yung sa mga bata kasi wala po dun yung size ng sa mga bata for adults na po. So pwede po kayo lumapit sa akin. Lilista po natin yan yung mga sizes. Ayan, sa Diyos po ang pupuri pa sa salamat. And ayan, sino na po ang nais na magbigay ng testimony na ginawang kabutihan ng Panginoon? Ayan, ako muna po. And sa Diyos po mamuri pa sa salamat. Nung Friday po, di ba po, sabi ko po na kagat po ako na po sa last week. And sa Diyos po mamuri pa sa salamat, tapos na po ako magpaturok. Yan. Nakalampas na tayo sa takutan session sa Karayom. Takot talaga ako dun. Sa Diyos po mamuri pa sa salamat na yung pusa po, sabi ng kapatid ko, nakita niya, buhay pa naman, ang anak na. Yan. Kaya malayo na ako sa danger. Yeah. Chinismis ko pa. Ayan, malayo na tayo sa danger kasi nanganak na yung pusa, buhay pa siya, and healthy yung pusa. Ayan, sa Diyos mapapuri pa sa salamat. Sabi ko na unang-unang gagawin kapag may mga ganyan, prayer agad mabisa talaga pag may prayer. Bago lahat ng gamot, prayer muna. Ayan, sa Diyos mapapuri pa sa salamat. Yan, sino pa po ang nais na magpasalamat na magbigay ng pagtoo sa umagang ito? Ayan, palakpan po sa Panginoon sa buhay ni Ate Check. Sa Panginoon po! Hindi po sa akin sa Lord. Tating nga ng kamay nyo. Palakpak nyo. Hallelujah. Malaki po ang pasalamat ko sa Diyos. Ayun nga, naipost ko na rin po sa FB kasi talagang ang pasasalamat ko ay sa Diyos talaga. Yung yung mga awit po natin, nai-line up ko po yan noong linggo pa. Pero abang kumakanta po dito, tapos na po ng kanta, abang napipreaching, nagla-line up ako. Pero po, hindi po ako naka-line up na maging song lead today. Ngayon, may bumubulong sa akin, sino yung bumubulong sa akin ng linggo? Sabi niya, mag-song lead ka sa linggo. Sabi niya gano'n. Pero hindi ako nagsasabi sa mga, song lead natin, kasi meron po kami GC ng song lead, na pahinga po ako, sabi ko kasi, pahinga po ako. Pero, ito na nga yung pangyayari, na alam kong ang Diyos pa rin yung gumawa ng paraan dahil kinukot-kot ako ng yung bubulong sa akin. Pero yung sariling gusto ko, ayoko pa mag-song lead. Bigla na lang po si Isaac. Lunis po nagsabi, Tati, ikaw muna mag-song lead. Hindi po ako tumanggi. Alam niyo po kung bakit. Iyon na po yun. Sabi ko, kahit hindi ko gusto, kung ang Diyos ang may gusto, siya ang masusunod. Amen. At yung line-up po ay naka-ready nga po. So sabi ko, talagang ni-ready ni Lord. Sabi ko, hindi basta-basta na, saan ako magla-line up? Hindi po, linggo pa lang na hindi ako nakatalaga at hindi rin ako ready.
bahala na raw siya eh. Sabi ni Lord, bahala ako sa'yo. Basta ikaw magsusorry. Sabi ko naman sa kanya, ko, nagbubulong-bulong ako sa sarili. Lord, ano binibigay sa akin yung kantang kayo, hindi mo magsusorry? Bahala ka. Sabi sa akin, basta may bubulong sa akin ng linggo. At salamat sa Panginoon, the whole line-up po na pinigay ng Diyos na hindi po akong nasunod. Isa lang ang pinupunto, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Alam niyo po, sa nagdaang halos isang buwan ng pakikibaka ko sa matang to, nakakasar ako, pero sabi ko nga sa inyo, mas mabuting silent battle. Good po yun kasi ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. At ikaw at ang Diyos ang nakakakita kung gaano kahirap, kahilagpis ng puso mo. Paano ka lalapit sa Panginoon sa panahon na lugmok ka. Paano pa sasabihin, Lord, salamat po kasi mata ko ganito, masakit yung ulo ko, masakit. Di ba hindi niyo na po masasabi? Pero sabi nga doon sa kanta, sa gitna ng bagyo, sa lungkot at sa saya, hindi po pwedeng sa saya niyo lang po pasalamatan ng Panginoon. Kaya po tayo may dinaranas na hirap, may ipinapakita at may gusto siyang ipakita kung gaano siya kadakila sa buhay mo. Kung paano ka ba tatayo na kailangan mo siya o tatayo ka na kaya. Sinasabi kasi ng ibang kaibigan ko, kaya ko to. Mag-isa siya? Kaya niya? Hindi po. Siguro sa sarili niyang pananaw. Pero darating ang panahon, ang tao po talagang bumabagsak. Talaga po yan eh. Wala. Hindi mo na, sasabihin mo, hindi ko na kaya. Higa ka na lang ba? May bibig ka kapatid. Di ba may Bible ka? Alam niyo po, totoo, hindi po ako nagbabasa ng Bible. Kanina, naawa ko sa Bible ko, puro na siya, no? Natuloy na ako anak ng pastor, ha? Matataniman na ba? Yes, kasi sabi ko sa sarili ko, ay, alam ko na yan. Yes. The Lord is my shepherd. Diba? Pag ang dami natin alam na memory verse, eh. Kasi lumakay ko sa church. Yes. Alam ko na yan, eh. Alam ko na gagawin ng Diyos. Pero alam nyo, nung kahapon, na ayaw nyo nag-provide, pinrovide ng Lord. Alam kong galing sa Panginoon, na ibinigay niya na sa puso ng tao na ginamit niya para maging instrumento na magpa-check up ako at makapagpasa ng Alas 12 po ako bago matulog. Umiiyak ako. Alam niyo yung focus ng panalangin ko. Nagpag-pray ko na po lahat, kapatiran o pamilya. Ang focus po ng panalangin ko yung mga magulang ko. At di ko po alam, lagi naman po silang kasama, pero that time, yung mga magulang yung focus ko na ipanalangin. Kasi po ang tema ng prayer ko, lahat po yan. Ka-charge wings, pati po itong church building natin, pati pamilya, pati yung mga, kahit nga po hindi ko ka-close, pinipray ko po eh. Pero yung darating ang panahon, darating ang oras, may ipapasok ang Diyos. Nung umaawit ako, kala ko katapusan na ng mundo. Yun po lagi natin ilagay sa sarili natin na, ay, nasa church na tayo, this is the moment. Kailangan kong ibigay sa Panginoon lahat. Okay, pawisan ka, manginig ka dyan na pagod ka na tumayo, hindi yun kapatid. Ang Panginoon nakakakita sa iyo kung paano mo siyang purihin, kung paano mo siyang pasalamatan sa panahon na kahit kaya at sa panahon na kahit puro bagyo na ang dumadaan sa buhay natin. Dakila ang Diyos, ang pagpupuri, ang palakpak na malakas sa Diyos lamang. Sa buhay ni Tita House. I was shaken dun sa testimony ni Ate Seth. Ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa Lord. Tunay nga po na pag sinabi niyang yugo, akong bahala. Kahapon po ng morning, may pinapagawa po sa akin si Lord. Kasi may isa po akong bilas ba yung tawag doon? Bilas. Yun, asawa ng kapatid ng hubby ko. So yung bilas ko po, siya po ay dumadanas ngayon ng hindi kagandahan. Siya po ay tawag doon na diagnose ng bato, abdo sa bato. Si Bilas po ay talagang nahihirapan na po siya. Naipag-pray ko na po yun, nagalaw ko na yun, naipag-pray ko na. Ngayon, tinatouch ako ni Lord na puntahan uli siya, ipag-pray siya. Kaya lang, yung doubt po ba na, alam naman po natin, pag hindi Christian yung tas nakakaranas ng sakit, baka mamaya, hindi pagtanggap yung kasi nahihirap siya eh.
Di ba? Hirap siya eh. Baka mamaya sabi niya, pag-pray mo na ako eh, ganyan-ganyan. So ako naman po ay thankful din dahil sa puso ng anak ko yan, si Jean Marie. Yan, kami po ay tinatawagan palagi ng kuya. So, hindi ba ako yung nagpupunta si Javi at saka si Jean? Pero, Lord, sorry ha. Sa time po na ganito, sometimes yung hindi ka kilala, mas okay sila ipag-pray, di ba po? Sa madaling sabi, nagpunta po kami doon. Tinignan namin siya. Tapos, ano naman po ako kasi napaka-warm ng pagtanggap niya. Sa aming mag-ina, kasama ko po si Jean. Alam mo po, totoo yun eh, yung sabi ni Check, pag si Lord, yung nagsabi sa'yo, go, akong bahala sa'yo. So kahit nandun yung doubt, hindi ko po alam saan ko ipapasok dun sa conversation namin na, kuya, pag-pray kita. Alam mo po, maya-maya sabi nung bilas ko, Ami, ipag-pray mo ulit ako. Ako po, eto na yun eh, yung prayer, na yung mga naka-align sa family mo, mabubuksan yung puso at isip. Glory to God. Ang galing-galing ni Lord. Yun lang. Glory to God. Amen. Eh, meron pa po bang nais na magbahagi ng kanilang patotoo? Ayan, nagtunwala na po. Tayo po ay umupo ng maayos. Pahiram muna po ng inyong mga pakinig at makikinig tayo ng salita ng... may special number. Sorry, hindi nyo kayo inform. Sorry. Ayan po. Sorry, take two. Take two. Ayan po, bigyan po natin ang palakpak. Ang Panginoon sa buhay po ng ating children's ministry. Ay, opo. Paatras daw po ng kapo sa unahan. Calling on Children's Ministry. Go na! Go! Asan mo yung kasama? Favorite ko ay Yun, dance! Bibi na tane. Oh, yun. Natututo ng mahiya. Asara. Natututo ng mahiya. Amen, ayan. Minsan po po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga children. Sir, dito ba? Evidence! Ay, sa melody yan eh. Dito ka, rap! All the children of the world, red and yellow, black and white, they are
children's na yan. Ayan, ito, totoo na po ito. Handa na po natin ang ating mga pakinig, ang ating mga puso sa salitang ibabahagi. Salita ng Panginoon na ibabahagi ngayon sa umaga ng ating butihing pastor, Pastor Benji Belial. Palakpak po sa Panginoon. Okay. So, ito na po ulit tayo sa usapang seryoso. Parang laging biru-biruan lang yung usapan no? Ating ginagawa. So, kailangan po lagi tayong serious pagdating na sa ating pong pagharap sa Panginoon sa ating pagsamba. Lahat po ng ginagawa natin ay dapat maging kaluguran ng Panginoon. Sa ating pagsamba, ano man yung ating katatayuan, ano man yung gusto nating gawin sa mga programa, masaya ba tayo, malungkot ba tayo, may problema ba tayo, o ano ba? Ito po ay bahagi lahat ng ating programa sa ating pagsamba. At dapat ay maging kaluguran sa Panginoon lahat ng ating po ginagawa. Praise God! Sa mga ganito, kaya lagi po nating alalahanin na ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para tayo ay para tayo ay magsaya sa Kanya. This is the day that the Lord has made to make me glad, or make us glad na tayo ay laging maligaya, masaya sa pagharap natin sa ating pagsamba sa Panginoon. Kaya nga po, ako ay laging serious. Kahit nung ako ay bago pa lamang naglilingkod sa Panginoon. Unang-unang paalala ko, unang-unang ating serbisyo o paglilingkod sa Panginoon ay yung atin pong laging pagsamba. Dahil yan po ang laging unang-unang inutos ng Panginoon. Kaya yung nilikhaan tao, yung purposes of life na kaya niya nilikha ang tao, diniligyan niya sa tao dahil para po merong sumamba sa kanya. Kaya yung utos din niya, yung sa pagdating sa laws, yung mga batas na ginawa noon ng sa lumang tipan, laging una yung sambahin mo ang Diyos ng higit sa lahat na yung buong lakas, buong isip, buong puso, at buong kaluluwa. No? Pag sinabing gano'n, sambahin mo siya ng gano'n, ano yung magiging attitude mo? Yung naglalaro ka lang ba? O binibigyan mo ba siya ng tunay talaga na lugod? Ano? Nasa atin po yun. Pero yun po ay unang-una na dapat nating ginagawa sa ating buhay bago tayo matulog, paggising natin. Hindi lang po prayer. Dahil ang prayer po ay bahagi lamang ito ng pagsamba sa Panginoon. And that is, ginagawa lang natin itong mga introduction, no? Dahil siya lagi pambungad. So, ang pagpupuri. Tapos, bago yung ating pagbasa ng salita ng Diyos. Kaya, ugaliin po natin yan. Hindi lamang dito sa linggo, kundi sa ating buhay mismo. Dahil yun ang kaluguran ng Diyos na ating dapat na laging ginagawa sa buhay natin bilang Kristiyano. Sabi ko nga wala na ba kami mong gagawin? Ganito na lang. Parang sa umpisa, parang boring, no? Parang nabubord ako. Tapos sa umpisa, parang ano tawag doon? Baduy. Corny. Ang pagpasok ko sa buhay Kristiyano, kuminsan pagka hindi natin naunawaan, ganun di ba? Kasi nung nag-umpisa ako, parang ganun, ayaw ko yan, baduy naman mga yun, corny na mga ginagawa. Nananalangin, tapos umiiyak, maya-maya tatawa. Maya-maya magpupuri, iiyak, tapos maya-maya tatawa. Diba? Parang hindi, para sa akin, awkward yung ganung buhay, no?
nung panahon na bago ako sa Panginoon. Pero, nung magseryoso ako, nakita ko yung magandahan ng buhay ng isang tunay na Kristiyano, na tunay na kinalulugdan ng Diyos. Kaya, ito po, bago po tayo pumalakot doon sa ating pag-uusapan, seryoso po muna tayo talaga. Tayo po ay manalangin na serious. Yumuko po tayo, pigit natin ating mga mata. Aming Diyos, Amang makapangyarihan, Diyos na may likha ng langit at lupa. Kami ay kasama mo nilikha. Kami ay minahal mo, tinawag mo kami mula sa karamihan, mula sa karumihan, ay inalis mo kami at nilinis mo kami, Panginoon. Subalit kami po ay patuloy na namumuhay, na meron ding nagagawa pagkakasala, Panginoon. Kaya sa bawat pagharap namin sa iyo, katulad ng sandali ito, Panginoon, ay kami po ay nagpapalinis, humihingi ng tawad, Panginoon, sa aming nagawa kasalanan, kahapon man, o sa aming mga pagising, ay meron kami mga maling mga ginawa, Panginoon, na hindi nakagulugod sa iyong harapan na aming nagawa sa aming mga kasamahan, Panginoon. Ay yun, kami patawarin, Panginoon. Linisin mo kami, at patuloy, Panginoon, na kami patawarin sa aming mga pagkakasala, sa aming pagkakamali. Narito kami, Panginoon, lumalapit sa iyo sa sandaling ito, Panginoon, at mihingi ng habag, Panginoon. Salamat po na meron kami Diyos na mapagpatawad. Salamat na meron kami Diyos na seryosong nagmahal sa amin. Thank you, God. At patuloy na ang aming buhay ay maging kaluguran sa iyo, Panginoon. Salamat po. Lord, sa sandaling ito, ay pagpalain mo ang aming pong pag-aaral muli ng iyong salita. Pagpalain mo ang mga tigapakinig, Panginoon, ng iyong salita na mahayag sa umagang ito at patuloy na maging lakas ng kanila pong pananampalataya, encouragement sa kanilang buhay, spiritual, at patuloy, Panginoon, na makapamuhay na mayroong kalinisan at kabanalan sa iyong harapan. Salamat po at patuloy na iyo rin itago sa iyong likuran, Panginoon, yung likod sa pagkahayag ko ng salita nito. Ikaw patuloy na mahayag at mataas at mapapurihan. Purihin ka. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at walatian. Ito po ang aming dalangin at patuloy na binabalik sa iyo, Ma. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Wow! Very serious, no? Talagang... Sino yung nakadila? Nako! Yung... May nakita ako nakadila dyan habang nananalangin tayo. Yung tatlong, tatlong pen and pen. Praise God. At ito po ay bahagi ng ating pagtatalakayan sa umagang ito ay ang kaluguran ng Panginoon. Praise. Ano-ano po itong buhay na may kaluguran sa Panginoon? Paano po tayo kalulugdan ng Panginoon sa ating pamumuhay? Marami tayong alam. Maaari. Pero kumuha lang po ako ng 4 na pointers para po makita natin kung ano yung mga sinasabi para tayo ay kalugdan ng Panginoon. Bakit kailangan mamuhay tayo nakalugod-lugod sa Diyos? Maaaring sabihin natin na para tayo maligtas. Di ba? Para tayo guminhawa yung ating buhay. Dahil may pangako ang Panginoon na mga pangungusap na kapag napangiti natin siya,
ay pagpapala ang kanyang ibibigay sa atin. Kapag siya ay ating napasaya, ay kapalit noon ay blessing. Amen po ba? Amen. Okay. Narito po ang apat na bahagi ng ating tatalakayin o ang yung point of view na ibibigay natin kung bakit kailangan na tayo ay mamuhay o bakit kailangan mamuhay tayo may kalugod-lugudan sa harap ng Diyos. Una po, dahil ang Diyos ang nagpapasya ng ating destinasyon sa buhay. Paano po mangyayari yun? Na ang Diyos ang magpapasya sa buhay natin. Isang katotohanan na siya ang may-ari ng lahat ng bagay, maging ang ating buhay. Di po ba? Nilikha niya ang langit at ang lupa, ang mga bagay sa mundong ito, at ang kasunod doon ay nilikha niya ang tao. Bakit? Dahil po, kailangan merong magbigay ng totoong buhay ng pagsamba sa Kanya. Ibig sabihin, walang pag-aari ang tao na kanyang sarili. At wala siyang magiging desisyon o lakad sa buhay na sa kanyang sarili. Parang hindi mabuti sa atin yun kung atin titignan. Pag-isip pa lang natin sa umaga di ba may desisyon na tayo kung ano yung ating gagawin sa ating pagbangon? Kung ano yung ating gagawin? Di ba? Yung mga nanay, maaga pa babangon na yan, gulong-gulong na yan sa pag-prepare ng mga ihahanda para doon sa mga papasok na mga eskwela o papasok na kanyang tatay na o kanyang ama o asawa na magtatrabaho. Ang mga tatay naman, kung siya nagtatrabaho, at dapat naman siya magtrabaho dahil sa pangangailangan ng pamilya, kailangan na siya ay maghahanda rin, magpaplano para sa kanyang sarili. Nandiyan yung paghahanda niya sa lahat ng mga dadalhin niya, pati pagliligo niya, pagsusuklay niya, kailangan ay nasa sunod-sunod na kanyang preparasyon na oras para wala sa gabal at mamit niya yung kanyang gustong oras ng kanyang pagpasok o sa kanyang pupuntahan meeting. Ganon din ang mga eskwela o mga kabataan. Ganon ba ang mga kabataan? Parang wala naman ganon mga kabataan, no? Yes po. Parang iniintay na lamang makaluto at mabangon na lang kakain tapos aalis na, magbibihis na. Ilang beses gising. Anyway, diskarte pa rin niya yun. Gusto pa rin niya yung mangyari sa kanyang sarili. So marami tayong mga gusto mangyari sa ating sarili. Ang tanong, ito ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Ang sinasabi po ng aral ay siya, ang Diyos, ang magpapasya sa ating mga lakad o sa ating destinasyon. Ito po ay isang katotohanan dahil ito ay lumalakad tayo sa buhay na makamundo. Pag sinabing buhay na makamundo, ito'y isipang makamundo at diskarteng pamamaraan na pansarili. Kaya nga, hindi nagkakasundo-sundo. Gusto ng magulang ganito, ayaw ng anak ng ganito. Gusto ng kuya ganito, ayaw ng kapatid ng ganito. Meron silang mga sariling mga pamamaraan. Bakit? Dahil ito ay buhay lamang na pangmundo. Ang sinasabi dito kaluguran na ng Diyos na siya may hawak ng destinasyon ay yung buhay na panglangit. Spiritual life natin.
Sige, marami tayong gusto, marami tayong preparasyon, marami tayong planong gusto sa ating buhay. Pero tandaan mo, sa iyong buhay spiritual, sa iyong pagsunod sa Panginoon, kailangan siya ang may hawak nito at siya may desisyon nito sa buhay mo. Tinanggap mo ang Panginoon, nakakilala ka sa Panginoon, pagkagaling mo doon sa buhay na hindi mabuti, nakapakinig ka ng salita ng Diyos, at patuloy ka nakinig ng salita ng Diyos, natanim pananampalataya sa iyong puso, na dati sa reality na nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya bago siya pumasok sa totoong pagiging pamumuhay Kristiyano. Dahil nagkaroon siya ng pananampalataya, kailangan sumunod siya sa anumang sinasabi ng Diyos angkop sa kanyang pamumuhay spiritual o pagiging Kristiyanong buhay na nagbago. Hindi ka na babalik doon sa gusto mong balikan. Corinthians 5:17, ang lahat ng mga nilalang o lahat ng mga tumanggap kay Kristo ay pawang naging bago. At ang luma ay nagsilipas na. Ito ay pawang naging bago. Ano yung katotohanan? Yung buhay na pangmundo na sariling diskarte mo, hindi mo na gagawing babalikan, kundi ikaw ay patuloy na susunod sa Panginoon sa pagbabago, no turning back, no turning back. Tuloy-tuloy ka sa paglagong espiritual, tuloy-tuloy ka sa iyong pagsamba, tuloy-tuloy ka sa iyong pananampalataya na nagbibigay ng nourish, ng sustansya sa iyong buhay espiritual, para ikaw ay hindi na bumalik doon sa dati mong ginagawa. Ibig sabihin ba, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na mag-aaral, hindi ka na tutulong sa mga gawaing pampamilya? Kailangan mas lalo pa itong nadidevelop. Nandun pa rin yung pagtulong mo, paggawa sa lahat ng pangangailangan mo na makakadagdag sa iyong buhay, sa kalabuan mo, tungo doon sa spiritual na kalabuan. Yung mga bagay na pangmundo lamang, na makakasira lamang sa layunin ng Diyos sa iyo, na siya ang may hawak, siya ang may hawak ng destinasyon mo, ng desisyon mo, ay kailangan lalo mo itong paiigtingin, patitibayin, palalaguin sa pamumuhay ng iyong physical na pamumuhay. Dahil sabi, spiritual life eh. Puro spiritual eh. Wala namang nakita kang espiritu. Hindi mo nang alam yung espiritu kung nasaan. Kailangan maintindihan ng lahat ng bagay ng ito para matupad yung totoong layunin ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, ng isang binago ni Kristo. Tanda po natin, kahit po demonyo, nananampalataya rin, sabi po ng Nabi. At siya ay gumagamit din ng salita ng Diyos. Kaya ang Biblia po, hindi po 100% na salita ng Diyos. May salita po ang demonyo dyan. Pero kakonti. Kaya lang yung impact ng kanyang Sinabi. paghikayat, mas malaki, mas malawak yung reality na ginagawa niya impact na pangluloko at panghikayat sa mga tao. Na hindi natin alam, sabi ko nga pagkagising ko, pagkaroon ko ng moral, ng malay, ng pagkaunawa, na magising ako sa buhay na ito, akala ko yun Di ba? Kasi sali-sali lahi na nga Ang kasalanan, sabi nga doon, lumawak na. Ang tao, nagpatianod na. Kasama na siya sa paglawak ng kasalanan na kanyang kinagisnan, na pinamumuhay na niya, na akala niya iyon ang totoo at tama sa buhay. Pero sinasabi niya, may naririnig siya na
mga salita na mga kumakalat na balita na mayroong Diyos. At mayroong Diyos na lumikha. At mayroong Diyos na dapat sambahin at sundin. Pero dahil sa lawak na kanyang pagsunod sa buhay na kanyang kinagisnan, kakapranggut, kakaunti yung naintindihan niya tungkol sa buhay na walang hanggan na inaalok ng Panginoon na siyang dapat nasa Kanya, na dapat naging malawak sa Kanya. Bakit? Yung atensyon kasi, kapag hindi natin nakuha yung totoong focus ng ating pananampalataya na sinasabi, ay, maraming naging born again lamang. Maraming samba-sambahan lamang na hindi totoong namumuhay kung sa kanyang totoong buhay na dapat na binibigay na, inihain ng Diyos sa kanya, na inalok ng Diyos sa kanya. Bakit? Kasi nga yung mga problema na ginagawa ng demonyo sa isipan ng tao na gusto niyang gawin para makalusot siya, makasolve siya sa problema niya, puro pangmundo lang. Hindi magtuturo ang demonyo na bagamat sinabi na siya sumasampalataya din sa salita ng Diyos at nangangatan pa, sabing ganun. Pero hindi niya yung pinamumuhay. Panglinlang lamang niya yun. Kaya meron tinatawag na mga Diyos-Diyosan. At unang-una, nakalaban ng Diyos ay ang sinungaling. Eh sino yung ama na sinungaling? Pero namumuhay tayo sa kasinungalingan, nung tayo nagising sa mundong ito, akala natin yun ang realidad. Bakit? Ginagawa na natin, pinamumuhay natin na maging katotohanan yung kasinungalingan. Kapag tayo ay, example na, meron tayong inutos sa atin yung ating mga magulang o ating mga kasama, hindi mo sinunod, matutuwa ba? Hindi. Siyempre, maiinis, magagalit na, bakit hindi mo sinunod yung sinabi ko sa iyo? Sana hindi nangyari yung ganyang mga sitwasyon na pagkagalit o pagkakagulo, pagkakaingay o sakuna na mangyayari. Di ba? Pero dahil sa gusto natin na ito'y patunayan na natin totoo, gagawa na natin ng slight na kasinungalingan. Anong kasinungalingan slight? Magpapalusot tayo. Palusot ka pa, sabi ng Bisaya eh. Gagawa tayo ng reason. Gagawa tayo ng mga kadahilanan na parang medyo pampasaya, pampagood vibes para maalis yung galit ng ating kasama na bilin sa atin o ng ating ama o ng ating ina. Di ba? Ginagawang katotohanan ng demonyo, ng kasinungalingan, ng kanyang pamumuhay na idinidikta, itinuturo sa buhay natin ng tayo magising sa mundong ito na ito na yung katotohanan ang kasinungalingan na ginagawa ng tao. Wow! Ang dami niyan! Meron po akong kaibigan noon, estudyante. Ang mahal ang pamasahe pupunta sa bayan eh. Kasi nasa baryo kami, barangay kami, malayo sa bayan ng school. Mamamasahe. Siyempre, mahirap sila eh. Hirap na hirap yung magulang niya na budgetin yung pamasahe niya, yung baon niya. Tapos gagawin ng magulang para hindi na siya problema, ay babudgetan na siya ng isang linggo. O isang linggo ha. May sobra pa yun, hindi naman sakto-sakto. Kasi katwiran nun eh, paano kung malaglagan ako ng 5, eh di kulang pa masahe ko. Di ba? So, sige, sobrahan natin ng cheese para, kasi mura pa pamasahe nun eh. Pero sa panahon na yun, mahirap na rin i-provide. Lalo pa sa ganung sitwasyon na kami ay malayo at namamasahe pupunta doon sa bayan. Around 20 to 25 kilometers mula sa aming barangay papunta doon sa eskwelahan sa bayan.
Compare natin ngayon niya, magkano ang papasahe sa ganyang kalayong kilometrahe ng pagpasok. Parang ito at saka Santa Rosa. Ang tatakboy mo. Magkano papasahe? Eh buti nga yun, sa diretso lang, eh dito. Ngayon ilang lipat yan. Lalabas ka ng Pulido, tama, ng Pulido. Sasakay ka pupuntang Terminal. hindi, hanggang Olivares. Tapos Olivares to Santa Rosa. Magkano yan? Malaking po. So yun po ang hirap na dinanas ng aking kaibigan na yun. Pero, dahil siya ay natututo nung barkada doon sa mga classmate, hindi pwedeng walang gimmick eh. Ang mga estudyante na yan eh. Gagawa ng gimmick. Pupunta sa gym, wala pa. Wala pang gym. Baka may tinatamaan dyan, hindi po. Tatawa si Elsian eh. Ikaw yun. Kasabihin sa magulang, kulang. Pa, kulang yung pamasahe ko. Anong binigay ko na nga sa iyo? Wala na ako ibibigay sa iyo dahil kompleto na yung pang isang linggo mo. May baon ka pa doon. Bakit na? Bakit? Paglabas ng barkada, may mga kasamahan na marunong ng mag-yosi. Yossi. Naturuan na siya. Nililibre na yung kasama. At para siya ay masaya ang kanila samahan. Naturuan na rin siyang tumikim-tikim ng alak. Alam mo, bilib na bilib ako sa kanya nung time. Na, kasi siya yung nakapagpatuloy ng pag-aaral. Ako hindi po ako nakatapos. Hindi siya nakapagpatuloy ng pag-aaral. Eh noon, pag naka-high school ka, okay na eh. Maganda na yung buhay eh. Kumbaga, maganda na yung trabaho makukuha mo. Makakapasok ka na ng janitor. Eh, pag naging janitor ka, sa panahon na yun. O, di ba? So, sabi ko, ganda ng kanyang, pamumuhay na nakakasunod sila sa ganoong pamantayan na sila'y nakakapag-aral. Pero, dumating ang time, ito na ako po'y naging born again na. Ako po'y naging mananampalataya na. Ipinakita sa akin ng Panginoon na wala ibang pinakamagandang buhay kundi yung kinalulugdan ng Panginoon dahil ikaw ay naging isang mananampalataya na binago ng Panginoon at sumunod sa kanyang layunin. Sumunod sa kanyang mga pamantayan na siya yung may hawak at direksyon ng ating mga desisyon. Nakita ko, hindi pala ako downgraded para sa kanila. Sa aking sarili, siyempre i-appraise ko na mas mataas ako. Mas mataas ako sa kanila. Bakit? Sino ba ang tataas sa pagiging anak ng Diyos? May tataas pa ba dito sa mundo? Wala na. Kaya sabi ko, upgrading talaga ako. Ang Diyos ay nagbibigay ng promotion. Siya ay nagtataas para sa buhay natin. Kaya kung siya ang manager natin at siya magdidesisyon sa ating buhay, sa ating mga desisyon, i-upgrade po niya tayo. Sino magsasabi? Maging ang mga tiyahin ko nabubulat sa akin. Sabi ng mga tiyahin ko, sabi yung mga pinsan ko na dating kasama ko sa barkadahan, sa inuman, sa lahat ng bisyuhan, sa lahat ng mga, sabihin natin mga hindi magandang gawa, mga kalokohan ng buhay. Dati, ayaw nilang pasamahin yung mga pinsan ko sa akin. Ayaw kayo sumaman dyan sa pinsan nyo. Ako po, wala nangyari sa buhay nyo dyan. Permission ng lipunan yan. Yun ang pamantayan ng ibang tiyahin ko sa buhay na nakita nila sa akin. Pero no, ako'y tumanggap sa Panginoon, nakilala ko sa Panginoon, sumunod ako sa Panginoon, natabang ang buhay ko dahil sa Panginoon. Yung mga tiyahin ko na yun, sila ang nag-uutos mismo doon sa mga anak nila
Diyan ka sumama sa pinsan mo na yan dahil yan ay ayos ang buhay niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpak po tayo ako nun. Bakit? Na sila ng mga hinahangaan ko, ng mga nakapag-aral hindi pala ako huli sa kanila. Mas mataas pala ako sa kanila. Kailangan lang po matutunan natin sumunod sa Panginoon at ingatan natin yung ma-overwhelm tayo. Yung pride natin parang tumataas naman dahil, wow, anak ako ng Diyos, sino ka ba? Hindi naman ganoon. Kailangan maging nakasunod tayo sa pattern na gusto ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang dapat na siyang magpasya sa ating buhay. No? Ikalawa, bakit kailangan na mamuhay tayo nakalugod-lugod sa Diyos? Dahil ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Yun. Parang conclusion na yun, na kasama tayo doon sa mga niligtas ng Panginoon na siya may-ari ng buhay. At ang buhay na yan ay dapat na ating ingatan dahil yan ay iningatan na ng Panginoon. Huwag tayong maging palamara, huwag tayong maging ano ba yung mababaw na pananalita ng palamara? Pabaya, no? Kasi naririnig ko yan sa mga magulang kami, masyadong palamara sa buhay mo. Parang, na salitang warde, parang walang kwenta na buhay, no? Masyado kasi palamara, kaya ganyan nangyayari sa buhay mo So generally, natitingnan natin yung pagiging palamara, ay parang walang kwenta. Binabaliwala mo yung buhay mo. Masyado kang bulagsak, ganun. Titindi ng mga pangungusap na yun, ano? Kaya maganda talagang mayroong mag-aaral ng Herminio para medyo yung mga salitang matitigas. Kasi po, ang Bible po talagang matitigas po ang mga pangungusap dyan, lalo na yung King James, no? Yes. Talagang pagka hindi mo nilagyan ng Herminio yan, masakit. Pero although na yun naman sinabi ng banal na kasulatan, na salita ng Diyos, Hebrew 4:12, di ba? Salita ng Diyos ay matalas. Masakit yan, double-edged yan. Kapag nakatataho ng lahat ng isipan natin, at kapag yan ay bumitaw ng pangungusap, ay talagang masakit. At yung mga hindi nakakatagal ay lumalayas. Lalo yung mga demonyo ang espiritu na may espiritu ng demonyo sa kanyang buhay ay talagang rebuke yan ng salita ng Diyos. Pero ang Panginoon naman ay laging sabing ganon, may tinuturo naman ang Biblia na rebuke with love, no? Na yung pag-rebuke na yan ay hindi dahil sa gusto mo siyang siraan at saktan, kundi yan ay para may tuwid naman siya. So yun yung Herminio niyan na dapat matutunan. Dahil ang Diyos ay may pag-aari o ang Diyos ang may-ari ng ating buhay, wala tayong sarili. Wala tayong sarili na ating dapat talaga na pamamaraan para tayo ay mabuhay. Parang gano'n din sa simula, no? Sa simula, ano bang walang sarili na sinasabi? Ito po. Laging ang usapan dito, kapag tayo ay nagsasamba o tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa panambahan, lagi po ang pinakikita dito ay yung katatayuang espiritual. Ang mga apostol in the early church, nung sila ay nagsimulang mabautismuhan ng Espiritu Santo, sila ay nagsalita ng iba't ibang wika dahil yun naman ay palatandaan ng Pentecostes ng mga Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, para hindi na nagkakaroon ng ganong practice, no? Na tayo ay kapag nabautismo ng Holy Spirit ay parang hindi na siya in sa panahon na ito.
Wala na tayo masyadong nakikita ganoon. So, parang ang salita ng Diyos ay hindi naman nagbabago, pero may kanya-kanyang panahon na dapat inilagay ng Panginoon na itinakda sa bawat tao. Maging sa kanyang buhay, hindi lang yung kamatayan, kundi yung kaganapan habang siya nabubuhay ay may itinakda ang Panginoon para ito'y ganapin niya o gawin niya sa bawat isa sa atin o sa tamang kanyang nilikha na naging mananampalataya niya. Ang pagkatawag ng Panginoon doon sa giftings, doon sa fivefold ministry, hindi ito sabay-sabay na nagaganap sa isang iglesia. Pero dapat, sabing ganoon, meron ito sa isang iglesia. Kaya lang, karaniwan ngayon sa iglesia o sa mga churches ng mga born-again Christians, hindi kumpleto. At madalas, hindi na natin napapakinggan o nakikita yung mga gifts na yan ng Holy Spirit. Ano ang madalas natin nakikita dito? Ang pinakadakila ay ang salita ng Diyos na dapat na natutunan ng bawat isa para ito ay maging kanyang matibay na sandata sa kanyang pamumuhay espiritual. Kaya ito na lang madalas natin nakikita yung pangangaral ng salita ng Diyos. Bible study, pangangaral ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos at pagtuturo nito. Ito na ang makikita natin na medyo na ngayon na sa mga tinawag o sa mga Kristiyano ang pamumuhay na mayroong pangangaral ng salita ng Diyos. At bakit sinabi na ang Diyos ang may-ari ng ating buhay at wala tayo sa ating sarili? Dahil po ito ang katotohanan na siya ang magduduming sa atin kung kailan sa panahon na gusto niya na ikaw ay pagpalain, sa panahon na gusto niya na kunin ang buhay mo sa mundong ito, sa panahon na kunin niya o ibuhos niya ang lahat ng blessing sa iyong mga pangangailangan. Siya ang may akda at siya yung may-ari ng lahat ng bagay sa ating buhay. Nga po na-discuss ko noon sa ibang mga kapatiran na ang early church o yung mga early Christians ay nabuhay sila ng sama-sama, ng araw-araw, nagpe-fellowship. Wala silang ginagawa, kundi yung magpakasaya sila sa espiritu nila sa pamumuhay. At nakita nila ang pangangailangan nila, hindi kinukulang. Bakit? Hindi naman nila alam yun eh. Pero yung nakakaalam, siyempre yung author nito. Kaya natin nalaman. Unang-una, ang Panginoon talaga nakakaalam. Siya ang nag-uutos sa mga kapatiran na may mga kakayanan na tulungan yung mga walang kakayanan. Bagamat sa panahon natin ngayon, hindi natin nakikita yan, yung ganyan kabuuan. Pero meron pa rin tayo sa puso natin na inilagay ang Panginoon. Hindi natin pag-aari yun. Ang Diyos ang nagbigay sa atin noon na tayo mahabag at tumulong sa mga nakikita nating kapatid na dapat tulungan. Ang pinakikita dito, even sa ating finances na katatayuan o pinansyal na katatayuan, mayaman ang Panginoon. Alam natin yon. At binibigyan tayo ng lahat ng ating pangangailangan according to His riches and glory. Yung ba ay hindi mangyayari sa atin? Mangyayari po yun. Bakit? Siya may-ari ng ating buhay eh. Alam natin na siya yung ama. At ang ama ang gagawin niya, i-provide yung pangangailangan ng anak. Lahat ng pangangailangan ng anak. In terms of material, ang nakikita natin bilang mga magulang, ginagawa natin ang lahat para mabuhay natin sila na maayos. At laging involved
ang pangangailangan sa finances. Kaya sikap na sikap tayo mga magulang na kayod ng kayod, overtime pa at maaari, overtime pa more. Dahil nakikita natin na parang kulang. Pero, in spiritual terms, nagagamitin natin yung ang Diyos ay sapat at hindi na kukulang. Nagagawa ba natin panapalatayanan niyon? Dapat amen. Buong puso yan. Dahil kasama yun sa ating pagsamba ng buong puso. So buong puso natin panapalatayanan na ang Diyos hindi nagkukulang sa ating buhay. Ano bang nating pangangailangan? Ano bang panahon? Ano bang sitwasyon? Dapat siya papurihan dahil siya ay sapat at sapat sa ating pangangailangan. Kaya, sino magmamayari natin buhay? Gusto pa ba nating patayin natin yung ating sarili sa mga gawang makasanlibutan para tayo kumita? Wow! Ang daming mga pamamaraan ng demonyo para ikaw ay sa tingin mo ay giginhawa. Pero panluloko lamang yun. Dahil sabi ng Biblia, yumaman ka man ay yumaman sa mundong ito, makuha makamtan mo lahat ng bagay na pangailangan mo sa mundong ito. Kung hiwalay ka kay Kristo, useless ang lahat ng bagay. Kaya ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Sa Diyos lamang tayo magsusulit. So, kung ginagawa natin, yung kanya sinasabi, makabubuti sa atin yon, malulugod ang Panginoon. Ikatlong kaluguran ng Panginoon sa ating pamumuhay kung bakit kailangan nating maging malugod. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Paulit-ulit yan. Balik tayo ng balik doon kapag hindi natin naunawaan kung bakit tayo ay naging maalwan ang buhay natin dahil sa ating ang Diyos ay siyang mapagmahal na Diyos na nagmamahal sa atin. So, ang Panginoon po ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng nakala po natin na kumisan ay parang nalilimutan natin na yung mga panalangin natin ay parang hindi natutugon. Dahil yun ang gusto natin. Pero bakit hanggang ngayon wala pa? Gusto natin maging milyonaryo, pero bakit hanggang ngayon hindi pa tayo nagiging milyonaryo? May ituturo ang mundo na pamamaraan para ikaw maging milyonaryo, pero mabigat. Gusto mong yumaman, pero hindi ka naman tumataya ng loto. Gusto mong magkapera, pero hindi ka naman sumasali sa isabong. Maraming kaparangan ang mundo na ituturo sa tao para siya maging mayaman. Bakit kasi isipan ng tao na tinatak ng demonyo, kapag ka mayaman ka, magagawa mo lahat. Okay. Sabihin natin, naniwala tayo doon, pero hindi 100%. Bakit? Ang dulo noon ay kapahamakan. Yun ang daan na maluwag. Madaling paniwalaan, madaling pasukan, pero ang dulo noon ay kapahamakan. Huwag kayong dadaan sa ibang daan. Dating daan na lang, bagong buhay na bagong daan na binigay ng Panginoon na matagal na. Tamang daan. Kaya dapat yung dating daan siya. Sa tamang daan. Sa tamang daan. Matagal naman sinabi ng Panginoon to, di ba? 5 taon na. Ngayon lang natin naunawaan, dahil ngayon lang tayo na sa henerasyon na ito, tayo nakakilala sa Panginoon. Pero yun ang tunay na daan na dapat nating daanan. No? The way and the life. Kaya huwag nating iisipin na hindi totoo ang Panginoon at siya nagpapabaya sa pangako ng gaya ng inakala ng ilan.
Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Bakit? Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ganun po kapapagmahal ng Panginoon. Binibigyan pa ng chance. Kaya kung ikaw, hindi pa nararanasan pagmamahal ng Panginoon, hindi pa niya tinutupad yung hinihiling sa Panginoon, may chance ka pa. May chance ka pang magbago. May chance ka pang magsisi. Anong oras na ba? 11:17. May time pa. Ikalawa na versikulo, yung una ay kung bakit kailangan na dahil ang Diyos ay mapagmahal, kaya hindi nagpapabaya sa pangako. Una, 2 Peter 3:9, hindi siya nagpapabaya ng pangako. Tuloy-tuloy lang yon. Ang pangako niya ay hindi napapako, bagamat kumisa matagal ito mangyari. Parang iniisip natin yung tagal naman dumating ng ating kahilingan. Pero huwag ka mag-alala, darating yan sa tamang panahon na nakikita ng Diyos na talagang kailangan mo yan. Kailangan mo nang dumapa at lumuhod sa kanyang harapan para ibigay na niya sa iyo yung pangangailangan na yan. Bakit? Doon siya nakikita ang kaluguran na tayo talagang down to earth na talaga yung ating buhay, pamumuhay na kailangan nating isuko na talaga sa Panginoon yung ating mga dapat na isurrender. Minsan kasi ang panalangin parang nililipad lang ng hangin no? Parang hindi makpinitrit doon sa kanya ng Panginoon. Kaya nga sabi nung Galatian, no? Sabi ni Pastor Pablo, na ang ating labanan hindi sa dugo at spirito, sa dugo at laman, kundi sa spirito, dahil ang mga kalaban natin ay nasa hipapawitan, mga makapangyarihan. Kapangyarihan ng ano? Kapangyarihan ng kadiliman, kapangyarihan ng demonyo. Ini-intercept niya yung ating mga panalangin. Na sabing gano'n, parang ganda lamang sa kisame. Sino daw yung nakakarinig ng panalangin natin? Butiki. Sabi ng butiki, sayang panalangin mo. Hindi makakalagpas sa akin yan. Alam ko ang dinadasal mo na yan pang sarili mo lang. Isang tip. Sa Bible, ang mga leader po sa Biblia, may pinanalangin ba sa sarili nila? Wala po. Wala po. Lamang po. Ang nakalagay sa Bible, ang kanilang pinapanalangin ay ang buong bayan. Ang kanilang nasasakupan, ang buong iglesia. Ang buong iglesia na nagkahiwa-hiwalay. Nakatuon po doon ang panalangin nila. Maging ang mga propesiya, nakatuon po ito sa buong iglesia. Kaya po walang maiiwan sa laylayan. Lahat po kasama. Sa mga aral na ito, kailangan natin maintindihan kung tayo humihiling sa Panginoon ng mga bagay, ay dapat yung pangkalahatan, yung pangangailangan ng iglesia, ng bayan, ng kanyang katawan. Hindi lamang yung ating pansarili. Bakit? Yung pansarili po natin, ibinigay na ng Panginoon yan kapag inuna natin siyang pinarangalan, inuna natin siyang pinanuburan. Matthew 6:33, balik na naman tayo noon. Kapag nakikita ng Diyos at sumusunod tayo sa Kanya at ating pinakikinggan siya na namumuhay tayo, na nakalulugod sa Kanya, push na ng push yan sa atin. Yung mga kailangan natin blessing na yan. Kaya hindi na natin dapat isa-isahin yung ating tuition, yung ating bills, yung mga bayarin na yan, yung ating pagkain sa araw-araw. Hindi na po yan ang problema natin. Bagamat ito ay problema pa rin. Pero hindi na po tayo dapat ng problema dyan. Bakit? Kung tayo'y namumuhay na mayroong kaluguran at dapat natin kaluguran ng Panginoon, nandiyan na po yan. Ibinigay na ng Panginoon lahat yan.
kailangan na lang natin kumilos. Kikilos tayo, hindi dahil sa ating sariling diskarte pamamaraan. Ito ay ang itinuturo ng Panginoon, kukunin mo na lamang yan. Hindi mo kukunin sa lutuhan, hindi mo kukunin sa sambungan, hindi mo kukunin sa lahat ng mga pasugalan, madyong at mga tokitan. Kukunin mo yan doon sa mabuting paraan na itinuturo ng Panginoon. Ano ba kung nagtitinda ka, naghihirap ka ng pagtitinda dyan, nakakahiya ba yan? Kung ano mga pamamaraan ng mabuti para ikaw ay mabuhay. Ibinigay ng Panginoon yan para ikaw ay mabuhay. Hindi naman lalaglag yan ng basta na lamang isang kaban dyan na Lord, gusto ko na isang kabang bigas para isang kaban namin pagkain. Lord, gusto ko na dalawang gasol para sa isang buwan ng pagkain namin. Para wala na kaming gagawin, Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon yon, panalangin na yon. Dahil kapag kahit nagawa mo at nangyari sa iyo, dahil meron mga binigay Panginoon na pag-provide sa lahat ng mga pangangailangan mo, ang sabi nila, para sa araw mo lang na yan. Hindi mo dapat alalahanin na araw ng bukas. Ay kung pinanduhan mo na ito, bakit? Ba't tayo ng Panginoon ng gano'n? Pagpapalayo na kasaganaan mo, tatamarin ka na. Tatamarin ka ng manalangin. Tatamarin ka ng humayo. Tatamarin ka ng mag-share ng word of God. Bakit? Nandiyan na lahat ang pangangailangan mo. And that is what tactics. Sa taktika yan ang kaaway. Akala mo binibless ka dahil para sa comfort zone mo. Hindi. Kailangan makomfort sa'yo yung puso mo. Na sa anong panahon, sa anong sitwasyon, sa anong pagkakataon. Amen. Diyan ang comfort na binigyan ng Panginoon. Hindi siya pangangailangan mo lamang. Amen. Palakpakan mo na ulit, Panginoon, para hindi na natutuwa eh. Hallelujah. Okay. Darating na tayo sa huli para yung senyas sa Panginoon na tayo ikalawa sa Holy Spirit kasi yan eh. Yung asawa ng pastor. Praise God. Lastly. Nawala na tuloy eh. Pang-apat. Bakit kailangan mamuhay tayo na may kaluguran sa Panginoon? O kalugod-lugod sa Diyos? Dahil ang Diyos ay nalulugod at nagbibigay ng gantimpala. Okay, nakasama na rin na sa ating Jaren, gising na. Tapos na. Blessing ito, tutulog-tulog ka eh. Pag hindi mo ito kinain, wala kang pagpapalang spiritual. So si Jaren, tutuwa ako dito eh. Kahit bata pa ito eh, talagang napakasipag na rin ng ng gawain eh. Kaya lang, kailangan mo matutulog. Kasi kung matutulog ka sa gawain eh, dami gano'n eh, sambahan lang yan. Pupuntahan niya langit-langitan. No? So, dahil ang Diyos ay nalulugod at nagbibigay ng gantimpala. Unang-unang gantimpala niya, nung kinalugtan niya tayo, ay ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay ating nakamtan na yan. Narito pa tayo sa lupa, pero yung kasaganaan natin puso, na alam natin na nandun na tayo, na sinabi ng Panginoon. Dahil hindi siya naglilikat sa kanyang pangako, tutok pa rin niya lahat yan. Kailangan laban talaga ang laban. Laban na ng ating pananampalataya. Na hindi tayo nagwawarti-warti lamang sa ating pamumuhay na anumang katatayuan natin yan, na tayo ay nasa buhay ng magulang, nasa buhay ng mga anak, nasa buhay ng mga kapatid, nasa buhay ng mga... Ibig ko sabihin, kung ikaw ay nag-aaral pa, dahil ikaw ay kabataan pa, ayusin mo pamumuhay mo na may kalulugdan ng Panginoon. Hindi ka magiging pasaway doon sa eskwelahan, ikaw ay magiging tuwaran, magiging mabuting estudyante ka. Maging sa mga teacher mo, hindi mo porkit binigyan ka ng karunungan ng Panginoon ay parang kapatid mo na lang yung teacher mo na kaya mong buli-bulihin at sasalitaan ng mga pambarkadang pangungusap. Kundi respect mo pa rin siya bilang teacher at nakitaan ka ng liwanag ng ating Panginoon sa Kristo sa buhay mo. Sa mga nanay naman, ganoon din. Hindi naman puro galit lamang sa mga anak, kundi dapat ay nasa lugar din ng kanyang
pagsusuweto at ang kanyang pagdisiplina, pagpapasunod sa mga anak. Para hindi naman maabuso din ng mga bata na akala nila ay mayroong mga favoritism ng magulang nila na mas minamahal nila yung panganay o yung bulso o yung sino pa man. Pero tandaan natin, ang Panginoon lagi ay nagbibigay ng pabor. Wala siya, hindi siya, yung favoritism kasi na word ng mundo, parang ang pangit no? Hindi maganda pakinggan. Pero totoo, ang Panginoon nagbibigay ng pabor yan. Kanino? Doon sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya nga kailangan na yung buhay mo na kinalulog ng Panginoon, eh di yun ang pabor ng Panginoon. Mamibigay ka ng magandang ugali at pamumuhay na yung dapat na ipamuhay sa araw-araw. So salamat sa Panginoon. Sa buhay po ni Noe, eh nakita natin kung paano naging pabor ng Panginoon sa kay Noe. Ang kaligtasan po ay nasa kanila lamang. Bakit? Dahil nga sa mga kasinungalingan ng tao, sa pagmamalabis nila, sa walang taros na pagsasaya, hindi nila iniintindi yung kanilang buhay na pagsamba. Wala na silang pagsamba, puro pagsasaya na lamang. Dahil blessed sila, pinagpala na sila ng Panginoon. Dumating ang time na inubos ng Diyos ang tao. Napuno ng Panginoon. Sino naligtas? Yung pamilya lang ni Noe. Dahil ang pamilya ni Noe ay kanyang dinisiplina talaga ng disiplina ng Diyos. Sumunod yung kanyang mga anak. Ano pinakikita dito? Naligtas sila dahil sila ay naging mabuti sa Panginoon. Pamilya po. Dapat unang-una ang pamilya na ating kasama sa ating pong buhay pananampalataya para po kaluguran ng Panginoon ang ating pong pamilya. So kung tayo man ay nakatatayuan natin eh, wala na tayong mga magulang o wala tayong mga kasama sa pamilya, ang kasama po natin tunay na pamilya ay ang mga kapatiran. Amen. Dahil ito po ang itinuturo ng Biblia na tayo ay lagi magtutulungan, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Kaya sinasabi nila, unity. Unity yung mga ganong samahan, yung iglesia. Hindi po yun ang tunay na unity. Ang unity po ay nasa atin pong samahan sa mga na-born-again na tunay na mamumuhay sa biyaya na ating Panginoon sa Kristo. So, palakpakan po natin ang Panginoon. God be the glory. Okay, recap lang po. Recap pa natin. O natatandaan nyo na. Una ay babalik-balik ko yung aking Ang Diyos ay nakapasya sa buhay natin. una, kailangan natin mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos dahil ang Diyos ay siya nagpapasya na ating destinasyon. Wala po tayo sariling destination na dapat na ating gagawin kundi ang Panginoon. Ikalawa, ang Diyos ang may-ari ng ating buhay, kaya po siya pa rin ang ating pakikinggan at susundin ang kanyang mga tinuturo at aral. Ikatlo, dahil ang Diyos ay mapagmahal, kaya yun pa rin. Minahan tayo ng Diyos, kaya siya may-ari ng ating buhay, na siya natin dapat na pinaglilingkuran at ginagawa sa ating pamumuhay araw-araw. Dapat, bakit kailangan na mabuhay tayo may naluluguran ng Panginoon? Dahil ang Diyos ay nalulugod at nagbibigay ng gantimpala. So, salamat sa Panginoon at naway ating natandaan yan at dapat nating tandaan ng araw na ito para sa kaluguran ng Panginoon. Thank you God. Hallelujah. Okay? So, tuloy-tuloy na po tayo. At tayo po naman ay magsitayo at tayo po ay magpaparte po tayo ng ating communion. This is the day that the Lord had made na tayo po ay first week of the month, first Sunday of the month, tayo po ay gumaganap ng ating pong pagtanggap ng ating communion, ng ating Santa Cena. No? At inuulit ko, kung kayo man ay merong mga alanganin sa inyong mga puso, sa may mga
kaalaman na may mga wisyo na sa kaisipan tungkol sa pagpartake ng communion. Kaya hindi po naman natin inaalis ang karapatan ninyo na kumuha at magpartake. Pero po tayong minsan isip natin na makasalanan tayo, marami tayong nagagawa ng pagkakasala, hindi na tayo karapat-dapat sa communion ng Panginoon. Ito po ang oras na meron tayong 2 minuto na ating hihingin. Kung minsan hindi sapat yung panalangin ng ating mga kasama para tayo ay parang kinukonsensya pa na tayo ay talagang kinukumbing na humingi ng tawad sa Kanya sa ating mga ginagawang pagkakamali. Tayo at ang Panginoon mismo, direkta na ihingi natin ng paglilinis sa Kanya, ng kapatawaran. Ihingi natin ng patawaran ng mga natin nagawang mga pagkakasala sa mga nakalipas na sandali, nakalipas na araw na ating pamumuhay. Dahil hindi naman talaga araw-araw tayo perfect na nakakasunod sa Panginoon. Sige po, personally po, sa ating sarili, tayo po ay manalangin at yumuko. Nasabihin natin sa Panginoon, ano man ang ating mga nagpagkakasala, banggitin natin sa Kanya, kahit pabulong lang, na buong puso. At ito hihingin natin tawad sa Kanya, ng buong puso rin. At ang Diyos ay mapagpatawad at hindi siya naglilikat na magbigay ng kapatawaran sa atin. Father, that we thank you so much, Lord. You're so great, great God. Ang aming Diyos na dakila. Ang aming Diyos na mapagpatawad. Kung meron na po kaming na kausap Panginoon na nakapagsalita kami na hindi mabuti sa aming pamilya, sa aming magulang, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, maging sa aming mga kapitbahay ng Panginoon na pinakitaan ng hindi magandang pag-uugali, Panginoon. Patawarin mo po kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakatatakuran lahat ng aming kaisipan, maging aming puso. Ikaw ang Diyos na lumikha sa amin na may-ari ng aming buhay. Ay nalalaman mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Na kung minsan ay pinagmapatigas namin ang aming sarili at hindi namin binabanggit o binubulong man, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Kung minsan ay sinasabi namin na alam mo na lahat ng bagay, kaya ikaw na masunod. Na para bang handang-handa kami, Panginoon, na tumanggap ng lahat ng iyong pagdisiplina at pagtutuwid. Kaya sa darito, Panginoon, nilalapit ko sa iyo, nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming mamalia na nagdusod ng aming pagkakasala. Linisin mo kami. Linisin mo kami. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Ama, maraming salamat po muli sa sandalito, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapatawad, sa paglilinis, Panginoon, sa lahat ng bahagi namin mga pagkakataon. At narito, aming tinadalangin, Panginoon, ang lahat ng instrumento ito na gagamitin sa aming pagpapating, Panginoon. Ang tinapay, Panginoon, na simbolo na yung katawan, na sinabi mo, ito yan, yung katawan ng kabahang-bahagi. At ito yung aming alalahanin, Panginoon, sa panahon na ikay wala na sa mundo. At narito ngayon kami lumalapit. At aming ginagawa at ginagampanan, Panginoon. Ang iyong binili, dinisin mo ang lahat ng bahagi nito na aming tatanggapin. Bayong malusugang espiritual, Panginoon, ay madagdag, Panginoon, sa bawat sa amin na tatanggap nito. Ganon din, Panginoon, ang
Sapasang ubas na ito, Panginoon. Kasi simbolo na yung dugo, Panginoon. At ito yung pinahalagahan, Panginoon. Na ikaw ay nagbata ng kasalanan, namatay para sa amin. At ang sa ubas na ito, na simbolo na yung dugo, Panginoon, ay malinis, banal. Kasi rin nilinis sa lahat ng aming mga kasakitan, Panginoon. Kasakitan espiritual, at ganun din sa kasakitan pisikal. Salamat, Ama, sa lahat ng bahagi nito. Pagpalain mo ang bawat tatagas nito sa ngalan namin, Panginoon Jesus. Amen. 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 Mawid po tayo ng ating Panginoon sa Praise the Lord. Hallelujah. Taas natin ang ating tinapay. Sabay-sabay po tayo kumain ito. At ito ang sinasabi, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumupot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-preso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tayo po natin magsikain. At matapos maghapunan, dumupon din siya ng kopo at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin